Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclete TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Pag-aralan natin ngayon ang ikasyam na utos na ibinigay ni Yahweh kay Moses para sa bansang Israelita at para na rin sa bawat isa sa atin. Exodus 20:16. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Bagamat ang utos na ito ay nakatuon sa pagsaksi sa kapwa sa hukuman, kung siya ba ay may sala o wala, ay hindi naman nito maisasantabi ang pagsisinungaling sa kabuuan. Bakit ba ang perjury o pagsisinungaling sa hukuman ay seryoso na maling gawain? Una, truthful testimony is essential for a just trial. Ang pagsasabi ng buong katotohanan sa hukuman ay napakahalaga sa pagkakaroon ng hustisya. Ang sabi nga sa Kawikaan 19:28, ang saksing sinungaling ay sumisira sa takbo ng katarungan. Ang bibig ng liko ay nagbubunga ng kasamaan. Ikalawa, just trials are essential for righteousness to prevail in any nation. Ang makatarungang hukuman ay kailangan sa katuwiran na namamayani sa isang bansa. Ang hustisya at katuwiran ay kailangan ng isang bansa. Ikatlo, the law prescribes safeguards against false witness. Ang batas ay ibinigay upang magprotekta laban sa maling pagtistigo. Kaya nga sa batas ni Yahweh na ibinigay niya sa mga Hudyo sa pamamagitan ni Moses ay nasulat, ang hatol na kamatayan ay igagawad kung may 2 o 3 saksi na nagpapatotoo at hindi sapat ang patotoo ng isa lamang saksi. Kahuli-hulihan, the law holds the individual Israelite responsible for leading and initiating charges against a lawbreaker. Ang batas ay naglalayo na magbago ang sinumang lumalabag sa batas kapag ang isang Hudyo ay nakaalam sa anumang paglabag sa batas, kanyang responsibilidad na itama ang kanya pagkakamali. Ang wika ni Santiago, ang dila ng tao ay masama na hindi nagpapahinga. Inilalagay nito ang tao sa apoy. Ang ikasyam na utos na ito ay naglalayo na pigilan ang dila, iwasan ang lahat ng kasinungalingan at magsabi ng katotohanan. Ang tanong, ano ba ang katotohanan? Noong panahon ng mga patriarka at maging sa Panginoong Hesus, ang mga legal na desisyon ay binabase lamang sa pagtestigo ng mga saksi. Wala pa noong DNA testing. Noong panahong yaon, wala pang mga prosecutors at mga pulis. Ang mga korte ay hindi formal. Dahil ang lipunan noon ay magalaw o palipat-lipat, kapag merong nanakaw, malamang ang migawa ay kapitbahay lamang. At karapatan ng nanakawan na mag-complain o magsakdal sa grupo ng mga matatanda o pinuno ng tribo o bayan. Parehong maghahanda ng mga testigo ang magkabilang partido at agad-agad ay naibibigay ang hatol sa bagay na ito. Ang sabi nga ng isang scholar, Walt Kaiser, the 9th commandment is a call for the sanctity of truth in all areas of life. Tumatawag ito sa kabanalan ng katotohanan sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Ang katotohanan ay hindi nakabase sa kultura o paniniwala ni numan. Ito ay dapat nakabase sa salita ng Diyos. Ang sabi nga ni Haring David sa Aklat ng Awit 19:7, ang batas ni Yahweh walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatuwiran.
Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng gustong pangunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay. Magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Akin po nga awitin, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. More to be desired are they than gold, even much fine gold. Sweeter also than honey, than the honeycomb. Ano ba ang katotohanan? Si Jesus ang nagwika mula sa aklat ni San Juan 14:6, Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko lamang. Sa mga hindi alam ang totoo o nalilito, maliwanag na ang salita ng Diyos, si Jesus mismo ang katotohanan. Marapat lamang na tayo na nakatagpo sa katotohanan ito ay humayo at ibahagi ang katotohanan ito para sa lahat ng tao. Share, Subscribe Jesus. Subscribe, and share. share. Orocle Orocle TV. TV. Go, go, go.